Maghapong nakaranas ng masamang panahon ng malaking bahagi ng Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Kasunod nito, sinuspindi ang klase sa ilang lugar kanina, pati na ang ilang flights at biyahe ng barko. Live mula sa Pasay City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Chino, as of 9 p.m. ay wala pang opisyal na tala sa MMDA ng anumang insidente ng pagbaha within Metro Manila. Pero sa kabila niya, dahil maghapon, magdamag ang pagbuhos ng ulan, maghapon din ang idinulot nitong perwisyo sa mga estudyante, motorista at pasahero. Halos magdamag ang pabugso-bugsong buhos ng ulan kanina madaling araw sa Quezon City. Ang bahagi ng C3 Road, corner A Bonifacio, bahagyang binaha, kaya bumagal ang daloy ng trapiko. Inulan din pero hindi naman binaha ang ilang bahagi ng Caloocan at Malabon. Ayon sa MMDA Flood Control and Management Unit, gumagana ang 54 na pumping station sa buong Metro Manila. Pati na ang pinakamalaki, ang nasa Tripa de Gallina sa Pasay. Ang problema, marami pa ring basura, so tuloy-tuloy yan eh. Kasi nga, ilang araw na umuulan, so lahat ng basura ngayon nandun na sa aming mga pumping station. Kasi kung hindi natin iangat yan, magkaklag yun doon sa ating mga pumps. So pag nag-plug yan, siyempre hindi natatakbo yung ating pumps, so maano yung madidipit yung purpose ng ating pump. Kung magtutuloy-tuloy ang ulan, ilan sa binabantayan ng MMDA ang mga catch basin na lugar tulad ng Espanya, Sampaloc area sa Maynila, May Silo Circle sa Mandaluyong, Pio del Pilar sa Makati at Camanaba area. Dinagdagan na ng mga pump ang ilang pumping station, 2 sa Barangay Hauconoy at Wawa sa Taguig. Hindi natin kaya pag malaundo yung ulan. Kasi meron kasing yung ating mga pumping station, meron siyang may design capacity. Halimbawa, yung ulan ay 30 mm per hour, yung kaya niyang i-drain yun o kaya niyang i-pump out yung flood water na bumagsak doon sa ating kalupaan. Pero more than that, mag-experience na tayo ng mga flooding. Dahil naman sa masamang panahon, sinuspindi ang klase kanina sa lahat ng antas sa ilang lugar sa Metro Manila at ilang karatig lalawigan, kabilang na ang buong Cavite. Hanggang high school naman ang class suspension kanina sa Mandaluyong, San Juan at Muntinlupa. Ilang flight papunta at pabalik ng Katiklan at Mindoro ang nakansela. Mahigit 50 pasahero naman ang stranded sa Bulan Port sa Sorsogon dahil sa laki ng mga alon. At Chino, itong Tripa de Gallina pumping station na nasa ating likuran, ay may 8 pump pa rin, pero tinaasan na yung kapasidad nito ng mahihigop na tubig from the previous 56 cubic meters per second. Ngayon ay nasa 70 cubic meters per second per pump na ito. Kasabay niyan ay may 12 pumping stations na rin na isinailalim na sa rehabilitation dahil 3 dekada na rin ang edad nito. Kasunod nito yung nalalabing bilang doon sa suma total 54 na pumping stations sa buong Metro Manila. At sa susunod na taon naman, taon 2017, ay magtatayo ng 20 bagong pumping stations na ilalagay among other areas sa Caloocan, Mandaluyong at Pasig. Chino? Nabanggit mo na madadagdagan nga itong mga pumping stations, pero kung hindi ba nababawasan o mababawasan itong volume ng basura, mababawasan ba kaya yung pagbaha kung hindi naman madidisiplina itong ating mga kababayan na nagtatapon ng basura sa ating mga estero at mga daluyan ng tubig? Tama, Chino. Isa yan sa mga ipinapakiusap at paulit-ulit-ulit na inaapela ng MMDA sa mga residente. Dahil kung nakikita ninyo, itong mga basura na nasa aking likuran dito sa Tripa de Gallina Pumping Station, yan ay nahakot ngayong araw lang. Yes. Ngayong araw lang yan. Hindi yan kahapon, hindi yan kagabi. Ito ay ngayong hapon lang. At sinasabi sa atin ng MMDA na isa daw sa mga dahilan kung bakit ang dami raw basura dahil yung ulan nitong magkakasunod na araw ay naipon dun sa kanilang mga estero, kaya naipon dun sa mga pumping station. At importante na mahakot ito paalis sa mga pumping station dahil kapag nangyari ang isang insidente na tuloy-tuloy ang ulan na malakas at mabara ang tubig sa mga pumping station, hindi na ito gagana na pwedeng magdulot ng pagbaha. I-note lang din natin, Chino, na isa dun sa mga dahilan kung bakit kahit tuloy-tuloy ang pag-ulan ngayong maghapon ay walang naitalang anumang major na insidente ng pagbaha ay dahil sa mga pumping station. Kaya patuloy yung kanilang mga apela sa mga residente na huwag basta-basta magtapo ng basura, lalo-lalo na malapit sa mga daluyan ng tubig. At nabanggit din kanina nung yung ini-interview mo, Dano, na yung may capacity ito, base doon sa bigat o dami ng rainfall. Sa maghapong obserbasyon nyo ba, sinasabi ba ng MMDA na maaring magdulot pa
ng pagbaha bukas kung sakaling lumakas magdamag itong pagbuhos ng ulan? At Chino, at this point, it's hard to say kasi tinanong din natin yan sa MMDA. Although meron silang sinabi na capacity, kumbaga threshold capacity dun sa mga existing na pumping stations, which is 30 millimeters per hour. So yung kayang saluhin kaagad ng pumping stations is around that level lang. Kapag umakyat na or humigit pa dun sa 30 millimeters per hour, yung level ng rainfall, asahan na raw yung mga ilang pocket incidents ng pagbaha. Labas dyan yung pagbaha, yung mga puddles of water lang dahil sa siltation o dahil doon sa mga buha-buhangin. Ito yung ibig sabihin ng MMDA, kapag mahigit pa sa 30 millimeters per hour ang rainfall, ay posible na yung ilang insidente ng pagbaha, lalo na doon sa mga catch basin areas, yung mga nabanggit natin kanina na mahigpit nilang binabantayan. Although, dahil nga gumagana na ito mga pumping stations na ito at full capacity, na upgrade pa yung iba, ay inaasahan naman daw nila na mas mabilis na mahahatak paalis dun sa mga areas yung tubig as opposed to just relying on gravity. So inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay kung hindi man ganito lang kahina yung ulan ay matapos na ito para maiwasan ang anumang peligro lalo-lalo na dun sa mga critical area, Chino. Maraming salamat, Dano Tingkungko.